So, good day mga Lodi Idols. So, i-discuss ko lang sa inyo ngayon o pag-usapan lang natin sa content na to yung may sound ba? Sound check. Okay, yung ating gamit na ito. So, basically ginawa ko to para ma-filter ko yung mga ads sa network ko. Kasi may pinapatakbo tayong hotspot, and then meron din tayong P2P. So basically yung ginawa natin dyan is yun nga, DNS natin, lahat ng DNS query natin sa network is pinadaan natin dito sa ating Python. Okay? So, para ma-manage natin ng maayos yung ating bandwidth, and then para hindi makalusot yung ibang mga ads. So, actually, nasa ano na to eh, nasa kalahating taon na to. So, ngayon ko lang na content, ngayon ko lang na topic. Okay naman siya, napaka-functional, kumbaga dun sa intended purpose niya. So, napakasulit niya, kumbaga. So, nag-invest lang ako sa isang Orange Pi, ito, Orange Pi 1, and then pinatakbo ko siya dito. Kasi meron din akong ISP naka Orange Pi 1. Ito naman yung sa aking ISP. So, okay naman siya, yung OPI based na Pi hole. So, ito yung yung may 1 gig na RAM, Orange Pi 1. So, kung makikita nyo yung ating statistics, okay, so dito pa lang sa data interpretation, data visualization, dito sa bar graph, nakikita na natin yung mga total queries sa loob ng isang araw. So, dito nakikita rin natin kung ano yung peak hours kung tawagin. So, basically, nagsisimula yung peak hours natin pagtungtong ng mula alas 5 ng hapon hanggang alas 9, alas 10 ng gabi. Okay, so yan. Diyan pa lang makikita mo na yung bandwidth utilization. And good thing na rin yan na meron kang Pi hole na ganito para hindi makakalusot yung mga ads. Subukan natin kung ano yung pinagsasasabi ko. Baka sabihin nyo namang biro-biro lang to o gawa-gawa lang. So, open tayo dito ng mga website na yung may mga ads. So, halimbawa ito. Kita nyo yung 7527.play. Yung mga website elements, yung talagang website elements, yan, naloload siya. Pero pansin nyo dito sa mga advertisement, yung Google Ads. So, hindi siya naglo-load. Tingnan nyo. Okay. So, tapos nang i-load yung website, pero yung mga ads na nakasingit, hindi siya ma-load. So, yan ngayon yung trabaho ni Pi hole. So, lahat ng mga ads na nakalista dito sa kanyang ad list is automatic reject or automatic drop niya. Okay, so yung ibang mga ads, I think may nakakalusot. I think siguro kahit pagka hindi updated itong yung ad list mo. So basically nandito lang yan. So may ginawa nga pala akong so ilalagay ko na lang yung download link sa video na to para magamit nyo rin. So gumawa ako ng Orange Pi hole, ito OPI hole
flashable image. Flashable. Ibig sabihin, ibabalik na etcher mo na lang to sa SD card and then salpak mo na lang sa Orange Pi 1 mo or kung ano mang Orange Pi 1 or Orange Pi PC. So gagana naman to. So suggest ko lang is gumamit kayo ng SD card na at least 16 gig, pero mas maganda kung 32 gig kasi although yung size nito is 767 na naka-RAM, pag in-unzip mo to, aabot to ng almost 16. Okay, kasi in-unzip ko lang siya and then re-night image ko lang siya. So ito, ilalagay ko yung download link dito. Free lang to mga lodi, para ma-enjoy nyo rin yung ito. So solid naman siya, napaka-solid talaga siya. So sa kakarampot na bandwidth ko, I think meron akong mga nakasubscribe ako sa isang ISP dito around 30 Mbps. Yun yung pinagkakasya ko dito. Yun yung pinagkakasya ko sa net. So pagka hindi naman peak hours, walang problema. Kagaya ngayon, umaga, alas 12. Medyo, ayan, 12. Pero pagka peak hours, sagad-sagad na yan. 26 to 30, hindi na yan bumababa. Sa mga piso wifi bendo natin at saka P2P. Okay naman, wala namang complain as long as fiber talaga saka guaranteed yung speed. Ayan for last 24 hours, yan yung mga query, DNS query. So total queries, ayan, client activity, ayan, nakikita mo dito kung ano yung mga DNS query log, ayan, nakikita yung mga na-block saka yung mga inaalaw. Ayan, accounts double click. So probably itong naglo-load na to, ito yon. Ayan yung accounts double click, yan yung hindi mga makapasok. So testingin natin ngayon, kumakagat yung kumakagat yung DNS natin kasi IP. Pag mag IP config tayo, sa wifi natin, ito, okay, ito yung router natin, ito yung ating IP address. Okay, so yung ginawa ko dyan is para maging global yung setup ko, kasi kung mapapansin nyo, ito yung aking router board, itong aking Microtech is DHCP client siya ng aking ISP router. Ayan, 7.100, so /24. So parehas tong nasa gateway router. Yung Microtech ko nasa gateway router client siya, at the same time itong aking unit na gamit, itong aking netbook is nasa wifi din ng ISP. Okay, nasa ONU. Ayan, papansin nyo, mag-same sila ng subnet. Now, yung aking DNS server is, yung ginawa ko rin siyang DHCP client or kasubnet doon sa aking gateway or sa aking ISP router. So kung mapapansin nyo, yung address, ito kasi naka-0 yan para makikita ko. Pero same lang yan pag mag-log out ako. Same lang yan sa 109, and then ma-admin lang tayo. Ayan, same lang yan sila. So ito yung aking internal, yung kanina kasi naka-0 yan para ma-access ko siya sa labas. Ayan. So ayan, naka-local na yan. So yung ginawa ko dyan, para mabasa siya as DNS server, doon ko siya mismo sa ISP router isinet. Okay, doon ko siya isinet. Pwede naman dito sa Microtech,
dito sa IP, DNS, ayan, pwede naman dito, pero mas feel ko kasi ano, doon na lang sa ISP mismo. Actually, pwede yan dito, as long as may route siya, madadaanan siya ng hoop or same subnet. Okay lang yan. So, nakikita nyo, 192, pero ito ay dynamic servers. Naka-dynamic siya, ibig sabihin hindi ko siya nilagay, hindi ko siya explicitly linagay. Kahit dito din sa aking DHCP server, sa aking networks, wala yan DNS server. Kumbaga, dito kasi sa aking DHCP client, ginawa ko is ito, naka-check lang to, use peer DNS. Pag sinabing use peer DNS, ang ibig sabihin yan, kung ano ang DNS na ginagamit ng gateway, yung pinagkukunan mo nito, kasi yung Microtech is DHCP client dito eh. So, kung anong ginagamit ng ISP router, kung anong ginagamit na gateway nito, gateway ng ito sa DHCP client, meaning yun yung babasahin ng Microtech. Okay, so mamaya ilalagay ko dun sa ISP router para makita ninyo. So pag pumunta ko dito sa DNS, ayan, okay, 192.168.109. so naka-dynamic yan kasi dun sa aking ISP router, puntahan ko yung ating ISP router para makita nyo. Dito sa aking ISP router, sinet ko siya as DNS mismo. Services. Ito. Ayan. So, gateway address ko, ito yung aking ISP modem. So, DNS1, ito yung aking Orange Pi. Now, ang kagandahan kasi nito, although kahit ako naka Microtech, kasi nag-search ako ng mga paraan kung paano ko may apply yung DNS kahit walang Microtech, kasi mas okay sana kung may Microtech eh, kasi trinatrack lang naman yung ano eh, yung port, kasi port 53 yun yung port ng mga DNS. Pwede ko yung ilagay dito sa firewall, okay, pwede ko yung ilagay dito sa dito, gumawa ako ng NAT rules, lahat ng ano, pero mas maganda kasi pagka dito sa ISP mismo. So yung ginawa ko is ginawa kong DNS, primary DNS, yung ating ito, Orange Pi, para sureable ako na lahat ng DHCP client na makaka-obtain sa ating dito sa ating router, magagamit niya itong IP address, itong ating firewall. So kung mapapansin nyo rin dito, meron tayong mga backup DNS2, DNS3. So ginawa ko ng Google in case na hindi ito gumana, pag nag-offline to, matik pupunta siya dito. Yun yung pagkakaintindi ko. Kasi pag automatic hindi to reachable, nag-down siya, matik na yung DNS na yung ano. Pero as long as naka-up siya, matik niyang i-track lahat yung mga DNS queries gamit itong DNS server. Kasi itong si Pi-hole, DNS yan, DNS server siya. So yan lang ginawa ko. So kung mayroon din kayo, yung siguro sa inyo magiging setup dyan is iba. Hanapin nyo lang dun yung pasok lang kayo sa ISP router nyo, and then hanapin nyo yung DNS, tapos kung ano yung IP address ng Pi-hole nyo. Pero make sure lang na kung ganito yung setup nyo, gawin nyo is dapat yung Orange Pi nyo is pasok sa subnet ng ISP, ito, pasok dun sa ISP ng sa IP addressing ng inyong ISP router. So kagaya nito sa akin 7109.
So, yung ating router is 7 yan. Okay? So, ganun lang kasimple. Hindi nyo kailangan mag-microtech, wala na kayong i-declare na NAT rules dito sa microtech. Actually, wala yan sa microtech. Dito lang sa DCP client, pag mag-add ka ng DCP client sa microtech, use mo lang tong peer DNS at automatic na yan. Yung magiging DNS ng lahat ng client sa microtech mo, kasi itong microtech mo is DHCP client dun sa ISP router, makikerry na yan as dynamic server. Ayan, dynamic server 192.168.109. So pasok na yun ngayon. So lahat, kaya nga ganong kataas yung ganong kataas yung ating ito yung ating mga queries, kasi lahat ng queries na yan is nagmumula sa dito. Tingnan mo, ito kasi ito yung aking mga yung iba yung mga cellphone, mga Android na nakakonect, iba dyan mga IoT, mga CCTV IoT devices. Pero pansin mo yung pinakamataas na request is ito, yung ating 177.100, sa kadahilan ng siya yung ating microtech. Ayan, DHCP client siya. Yan yung nakuha niya. Yan yung IP address niya. At dito sa network ng aking microtech, maraming mga request dyan kasi maraming nakakonect sa ating P2P and then sa ating hotspot. So, ganun lang siya kasimple. So, inabot ng 6 months bago ko na gawa ng review. So, napaka-solid niya as DNS blocker. And then, napakatipid pa niya sa kuryente. Just imagine, 5 volts lang. Actually, ito naka-solar to lahat. Meron akong 12 volt setup. Tapos, ito, lahat pinagsasaksak ko yung aking mga microtech, mga ISP modem. Ano lang yan sa solar. So, kahit mag-brown out, dire-diretso pa rin. Pati itong aking ISP server. So, napaka-solid. So, kung gusto nyo gayahin, yun lang. At saka, download nyo lang yung link nitong ating file. So, ito. So, testing natin kung makapasok yung ads. Ayan, naglo-loading siya. So, may gawin natin to. So, pakita lang natin kung gagana ba yung ads is explicitly dito use IP address gateway so dito i-static natin para hindi na siya dumaan doon sa kung makapasok yung mga so ganyan pagka static. Okay, so pagka static ayan, so in-explicit ko na. Okay, so may internet ba, testing natin. Okay, may internet. So, tingnan natin dito kung makapasok yung mga ads. So, i-flash muna natin. IP config flash DNS. Okay. Kung makapasok yung mga ads. So, wala pa rin. Hirap pa rin. Kahit, ayun, pumasok. Kasi, explicitly ko nang dineclare. So, ganun, papasok. Pagka, kaya nga, required yung DHCP client sa leases. Okay, ayun, pumasok na yung mga pumasok na yung mga ads. Kasi, sinet natin mismo dito sa ating
IP address kung ano yung mga preferred DNS. So inalter natin yung DNS. Instead na ginamit natin yung DNS, yung peer DNS nito, explicitly natin redirect sa Google. Kaya nakapasok tong mga ads. Pero kung sa mga client ko naman yun, wala maging problema yan pag dumaan doon sa ano. Ayan, pumasok na. So balik lang natin ulit. Balik lang natin. So I automatically obtain, close, and then IP config / DNS. Okay, so close natin, balik na naman tayo doon. Ayun, so nawala na siya kasi yung DNS ngayon DNS na ng gateway. So ganun lang talaga kadaling parang i-bypass yung DNS. Kasi ngayon active na naman yung ating firehole as DNS server. Kanina explicitly dinefine natin kung ano maging DNS ng ating computer. Ayan, naglo-loading na naman siya, and then kung mapapansin nyo dito sa ating query log, ayan, mayroon na namang na-block. Okay, so ganun lang siya kasimple. So again, nandito yung download, i-upload ko to or yung link para ibalik na i-share nyo na lang sa mga network nyo kung gusto nyo rin gayahan yung setup natin. Okay, babush.